sa Unified FB group natin. Maraming salamat po sa paghingi ng mga details regarding UPS. So dito pag-uusapan po natin kung paano kayo magkakaroon ng sariling home-based business that includes ticketing, remittance, loading, bills payment, e-insurance at marami pang iba. Ako nga po pala si Joel Noval, one of the top earner of the company at isa sa mga tutulong sa inyo para gawin ng tama ang negosyo kasama ng buong Team Unified. Kung bakit natin gustong aralin paano magnegosyo ay dahil kailangan nating buhayin ang pangarap nating magkaroon ng sasakyan. Pero bago sasakyan, dapat may lote at bahay din na may garahe. At syempre, para hindi boring ang life, dapat may budget din tayo para pang travel. At need din natin may peace of mind. Tawag doon, savings. Ang tagal na nating sinusubukan makuha ang mga ito sa pag-iempleyado, pero hindi nagkakatotoo o natutupad. Okay, umpisahan na natin paano kikita at yayaman dito sa UPS. Na-establish ang company noong November 11, 2011. Si Mr. Emmanuel Manny Pascual ang President at CEO. Certified Public Accountant by profession, entrepreneur and owner of Pascual Group of Companies. So maraming company po si Mr. Emmanuel Pascual, isa lang po dito ang UPS. Meron pa siyang Save More, Pharmacy and Minimart, Global Pinoy Travel and Tours, Global Pinoy Remittance Services, Global Pinoy Pawn Shop, at marami pa pong iba. So legalities, ito po yung legalities ng company. Securities and Exchange Commission number, so ito po yung SEC number, CS2011-02259. At ito din po yung Bangko Sentral ng Pilipinas na certificate number dahil meron po tayong remittance business. Hindi po basta-basta magkaroon ng ganitong certificate. At ito din po yung Quezon City Business Permit number 120022756 at yung sa Commercial Abu Dhabi UAE Commercial License number CN1815794. And then just recently nung July 22, 2016, nag-open po ng new branch dito sa Dubai. So ito yung recent award, Sale of Excellence noong 2015. At dito po sa UAE, hindi po basta-basta makapag-open ng business, kailangan po ng investor's visa. So ito po yung investor's visa ni Sir Emmanuel Pascual. At ito po yung copy ulit ng Abu Dhabi UAE Commercial License. So local branches po natin sa Pilipinas, ito po yung head office natin sa Quezon City. Ito po yung address, ito din po yung sa Cebu at saka sa Davao. So bali tatlong head office natin, pero ang pinaka main is yung nasa Quezon City. So ngayon pag-uusapan natin yung earnings, paano kikita sa UPS at saka yung actual tour of the UPS system desktop. Kasi later will be in Android mobile app, papakita ko din yung mobile app since we can only log in one at a time. So ngayon, example, i-discuss ko ngayon paano ang kitaan sa bank remittance kasi isa ito sa mga services ng UPS all-in-one system. So ang income projection kasi dito, yung e-cash send to bank, e-cash to bank, there will be a system charge of 60 pesos plus additional 100 pesos up to 110 pesos default bank charges. So, i-explain ko po sa inyo, papakita ko po ito sa inyo live. Mag-login po tayo sa UPS desktop application. Minimize ko lang po itong PowerPoint. Okay, so i-click lang natin to UPS desktop application. So, pag once dealer na po kayo, meron pong maglalagin lang po tayo. Maglalagin lang po kayo sa username at saka password. During registration, kayo po mag-set up ng username at password. So ngayon, ilalagin ko lang yung password ko, username at password ko. Okay. So login successful, click OK. Okay, so nakalagin na po tayo. Bago po gagawa ng mga transaction, paalala ko lang, basa-basa lang muna sa announcement kasi baka may mga system maintenance. So far naman, wala po. Ito announcement po is yung
OFW PhilHealth, pwede na pong bayaran gamit po sa UPS. Pwede na magbayad. So, okay. So, ngayon, click natin dito. After mag-login, makikita natin yung remittance, bills payment, loading. So, ito po yung remittance. Ito, magbabayad ng bill sa bills payment, loading. Online booking, dito po yung ticketing na services. E-insurance, meron din po tayong insurance na business at saka yung reports ng bawat transaction. So ngayon, pakita ko yung remittance, paano kikita. Sa remittance send po tayo. Marami po yung pwedeng pagsindan. Pwede sa Cebuana, pwede sa eCash cardless padala ng Security Bank, eCash to cash card kasi may pag nasa Pilipinas po kayo or makauwi na po kayo sa Pilipinas, pwede po mag-apply ng cash card na pwedeng pasahan yung parang ATM card galing dito sa system ng UPS papunta po doon sa personal nyo na cash card. Meron din pa yung ito po yung eCash credit to bank. Ito po yung normal, lahat ng bank account sa Pilipinas pwede pong padalhan. Ito naman sa mga GPRS outlet or UPS outlet pwedeng mag-claim. Yung eCash to smart money naman, so sa mga smart money na mga branches pwedeng mag-claim din doon, mag-send ng pera galing sa system ng UPS papunta po sa kanila. So far ngayon ang i-discuss natin at para malaman nyo yung kitaan, dito tayo sa bank remittance. So i-click lang natin to, eCash credit to bank. eCash kasi ibig sabihin is yung pondo natin sa system, eCash, electronic cash. Tapos i-credit or papunta doon sa bank account ng Pilipinas. So i-click lang natin to, tapos search sender and beneficiary. So kung yung sender ng remittance, bank remittance is hindi pa naka-register, i-add nyo lang po dito. Ito lang po yung fill upan. Okay. So since naka-register na ako, i-search ko na lang yung pangalan ko as a sender. Search ko. Tapos lalabas na siya. Click lang dito, ini-area dito. Tapos select as sender. Tapos yung beneficiary, ganun din kung hindi pa siya naka-add sa system, click nyo lang yung add, fill upan nyo lang dito, tapos submit nyo lang yan. So ngayon since naka-register na, example ko na lang si Janice, search ko, so result found, so i-click ko lang to si Janice, tapos select as beneficiary, tapos click ko lang yung next. Tapos dito na isusulat yung account number niya sa bank account kung anong bangko meron siya. So ito naman yung listahan ng lahat ng bangko na pwedeng padalhan from UPS system. So lahat ng mga bangko sa Pilipinas andito po, lahat ng major banks. Yung iba dito hindi ko nakilala. Siguro mga rural bank na to. Yan. So ito po yung lahat ng listahan na pwedeng mag-bank remittance. So example na lang kung si Janice ay BDO. Example, BDO siya. So, i-type ko lang sa keyboard ko, BDO. So, lumabas na siya. Tapos, lagay mo lang yung account number niya. Actual account number na nasa passbook. Tapos, yung ID type, ito formality na lang yung ID type. Example, passport. Tapos, yung ID number ng passport. Okay. Kasi, hindi naman kailangan ng ID pag nag-bank remittance. Automatic pagdating doon sa Pilipinas, sa bank account niya, papasok na yung pera, hindi na siya i-claim. So, ganun lang po kadali yung bank remittance natin. Tapos, submit nyo lang, then follow nyo lang yung next na screen. Okay, so, ang reports natin dito, pwede natin ipakita yung actual na bank remittance transaction ko. Punta lang tayo sa reports. Remittance sent, tapos ito yung eCash credit to bank na mga transaction. So, madami na po akong transaction. Example na lang, i-click natin itong sa baba. Ipadala ng 1,500 pesos. Download receipt. Okay. Download lang natin, tapos open. So, ito pa yung example na resibo. So, ang charge dito is 160 pesos. Kasama na po yung bank charge dyan. Yung 1.5 is, yun na po yung malinis na marireceive ng customer. Okay. So, ang kitaan natin dito, balik po tayo sa PowerPoint. Kitaan natin dito, yung 100 pesos, yun yung bank charge, hindi po yan sa UPS. Ang sa UPS na system charge is 60 pesos lang talaga kasi normally lahat ng bank remittance kinakaltasan niya ng bangko pagdating doon sa Pilipinas. So kung ang outright income natin bawat transaction is 100 pesos, tas 5 transaction, 500 pesos a day yun.
So, kung 1 month, 500 times 30, so 15,000 pesos a month. Yun po yung potential income niya. So, magawa po tayo ng live na example. Example dito po sa UAE. Click natin yung calculator. Okay. Example dito sa UAE, gusto niyang magpadala ng 5,000 pesos na malinis. So, ganun po yung computation. 5,000 pesos. I-add po natin yung bank remittance. So far, BPI lang naman ang 110. The rest of the bank, as per my experience, is 100 pesos lang yung kaltas. So, kung BDO siya, 5,000 plus 100 lang. Saka natin siya i-divide kung magkano yung exchange rate. Example, exchange rate is 12.8. So, ito po yung babayaran niya in dirhams. 398 dirhams. Ngayon, since bank remittance to, pwede natin siyang mag-plus pa tayo ng remittance fee na example 15 dirhams. So total dirhams na babayaran niya is 413. So 5,100 pero 5,000 lang ang marireceive kasi yung 100 sa bangko yon. So 5,000 yung malinis. 398 dirhams yung babayaran niya plus 15 dirhams, so 413.4 na yung babayaran niya. So, yan po yung actual na example ng computation sa bank remittance. Okay, so potential income dito is 15,000 pesos a month. Depende na po sa number of transaction na ginagawa niya. So, pangalawang business ng UPS na kasama is yung bills payment or parang bayad center. Ang income projection naman dito is there will be a system charge of 10 pesos plus mag-add na lang kayo ng markup amount in every transaction. So, para mag-income kayo dito, example, kung 10 ang system charge, so, singilin nyo siya ng 20, so, 10 pesos lang po yung income nyo doon, net income. So, kung dito sa sample computation natin, siningil natin ng 50 pesos, so, 50 minus 10 na system charge, 40 pesos po yung outright income. Times natin ng 10 transaction equals 400 pesos a day. So, ang per month niyan is 12,000 pesos a month. So ngayon, i-switch natin doon sa Desktop app para makita nyo po yung bills payment. Okay, so click nyo lang tong bills payment. Lahat na po ng bills is pwedeng bayaran na nandito po sa listahan. Example, Balangban Energy Zone. So tignan nyo lang kung kasama yung mga company na binabayaran nyo dito. Example, Meralco. Okay, so far, ito pa lang, ito yung mga yun. I-arrow down ko lang sa keyboard ko. Visayan Electric Company sa Cebu yan. So sa Telecom naman, ito naman yung sa Telecom. Mga nakalinya. LDT, Smart, Sun Cellular. Airlines. So bawat bayad ng bills, isang sa government. Okay. Pwedeng magbayad ng SSS. Excuse me. So, bawat bayad ng bills dito, under ng bills payment, meron po siyang system charge na 10 pesos. So, tubuan nyo na lang po sila. Kasi, depende po ito sa area kung applicable sa inyo. Kasi, mostly naman, kung nasa barangay yung location ninyo, instead na mamasahe sila ng 50 pesos balikan, sa inyo na lang sila magbayad kasi makatipid pa sila ng, depende na po sa inyo mag-charge. Kasi, basta 10 pesos po yung system charge. So next naman na business na kasama sa system yung local ticketing. So ang income projection dito is dealers can earn from service charge of 350 pesos up to 500 pesos outright income. So example dito, kung nagbenta ka ng ticket ang 10 tao, tapos round trip kasi yung 500 na to or 350 is one way lang po yan. Pag sinit natin sa system as round trip, automatic, equivalent na siya ng 20 na tickets. So, kung 500 ang sinit natin na markup, 500 times 20 is equal to 10,000 pesos a month. Okay, so tignan din natin sa system. Switch po natin sa Desktop. Okay, ito yung online booking. Click nyo lang yung online booking. Tapos domestic flight. Bago kayo mag-search ng flight, click nyo lang yung markup. Kasi ito na po yung pinakatubo. So, ngayon 500 nandyan. Pwede ko pong palitan ng 300 pesos. Tapos ilagay ko lang yung password ko. As update.
So every time na magsi-search ako ng flight, so click, successful na. So naging 300 na siya. Ang original ticket price, example na lang is 5,000. Automatic sa e-ticket, lalabas doon 5,300. So ngayon, pag nagsi-search ako ng flight, kung anong lalabas dito, ay yung 300 na yun is one way lang yun. So kung i-click natin na round trip, automatic magsi 600 pesos na po yun. So ngayon, mag-sample search tayo. Halimbawa, galing ng Cagayan de Oro, papunta ng Manila. Okay, so ang alis natin, example, October 5. Tapos yung balik, October 5 yung alis. Tapos yung return is October 25. So dito yung 1, ito yung number of passenger, yung itong is for the child, itong area na to. Itong area na to is for the infant. So zero na lang natin. Select natin airlines all class. So pag i-click natin yung search, so 30 result found for that itinerary. Okay, so dito lumalabas pinakamura na ticket is Philippine Airlines kasi lalabas dito mula pinakamura hanggang pinakamahal. So may PAL din na mahal, depende na po yan sa class. So kasama na yung PAL, Cebu Pacific, Cibgo. Okay, so far sa ditong lugar na to, ito lang po yung mga available na airlines for this day. So yung 2948 na yan, kasama na po dyan yung markup na 300. So, pwede nating i-view ng details. Okay. So, kasama na po yung markup dito sa 2948. Tapos, ito po yung Manila to destination pala, Cagayan to Manila. Tapos, pag mag-select na tayo dito, select natin onward flight. Ngayon, mag-select naman tayo ng return flight. So, yung return flight, click natin to. So, PAL pa rin yung pinakamura ng pabalik. So, yung 3,133 na ticket price, yung pabalik, andyan na din po yung 300 pesos natin. So, click natin. Select flight. Okay. Then, click continue. So dito mayroong announcement, reminder na 5 minutes booking allowance lang. 4 minutes pero 5 minutes yan kasi magka-countdown na yan dito. So ganun lang, select mo lang yung info ng customer, i-add nyo lang dito. Tapos pag may onward baggage naman, mag-additional pa yan dito. Magkano yung ilang kilo ang pinili ng customer. Okay, so next lang yan hanggang sa mabubook na. Okay. Close na natin. So, balik tayo sa presentation. So, ito po yung sample na kitaan. Kung 10 tao, tapos round trip, equivalent ng 20 na ticket, 500 times 20 is 10,000 pesos naman. Yung kitaan naman sa international ticketing, halos ganun din. Magkaiba lang po sa markup. Kasi kung nag-markup ka ng 1,000, sample computation yan, 10 persons times 2 equals 20 na ticket ulit kung round trip. So 1,000 times 20, meron kang 20,000 pesos a month sa ticketing. So tignan ulit natin dito sa desktop, click mo lang yung international flight, online booking, tapos international flight. So bago ka mag-search ng flight, lagay mo lang din yung markup dito. Para kung magkano yung original ticket price, example 10,000, tapos 500 yung nilagay mong markup, yung one way na yun, 10,500 na yun lalabas sa system. So since meron na akong markup, click ko na lang yung search. So sa international flight, example round trip, example tayo ng DXB Dubai to Manila, MNL. Sample na alis is November 11. Yung balik niya is November 28, example. Tapos
Select tayo ng airlines, any airline, all class. Tapos click nyo lang yung search. So, isi-search na niya ngayon yung date range na to. November 11, balik November 28, 2016. Okay, so 205 results found. So far, ito po yung flight. Nandito na po yung markup natin na nakaset up dito sa system ko. So, Cebu Pacific yung pinakamura. Sunod ang China Southern at saka Oman Air. So, click mo lang dito sa baba para makita yung ibang airlines at saka yung mga prices nila. Okay. Etihad, Etihad, Gulf Air, Emirates, PAL, Kuwait Airways, Saudi Airline, Singapore Airlines, Korean Air. So lahat po ng airlines na may flight for this day, nandito na po. So balik natin sa taas. Ito po yung pinakamura. Select natin, view details. So itong 11,591, nandyan na po yung markup natin. Kasama na po. So dahil mura ito, normally mahal kasi yan. So promo price po ito. Pag may mga promo price kasi, automatic naman mag-update naman yung sa system. Kung available pa yan, so ibig sabihin, nag-display dito, available pa ito, after natin mai-book, pwede pa tayong mag-book kasi available pa itong promo na to. Kung anong malabas dito, kasi kung lahat ng flight na wala na, hindi na yun lalabas dito. Since lumabas dito sa system natin, ibig sabihin, available pa siya for booking. Po yung price natin for this itinerary. Tapos ganun din, click nyo lang continue. Kung ma-select nyo na, select flight, tapos continue. Hindi siya kagaya kanina sa domestic na iba yung onward, iba yung pabalik. Dito is isahan lang pagka international. So 4 minutes pa din yung booking allowance. So magka-countdown din yan. So ganun lang din. Fill up lang kayo dito sa data ng customer ninyo. Tapos ang baggage is mag-additional pa yan, depende po sa bagahe na pinili. Okay? So balik tayo sa presentation. So ito yung potential income for international ticket, 10 tao lang ang bumili, kaso round trip, so 20,000 pesos a month. Kung 1,000 po yung markup na nilagay mo sa system. So dito tayo sa universal loading, income projection dito. Depende po sa prepaid plan na ibininta kasi iba't ibang prepaid plan dito is iba-iba po yung commission. So from 3% hanggang 11% outright commission. So example na lang, nakabenta ka ng load na 1,000 pesos a day, average natin ng 8% commission, meron kang 80 pesos per day. Times natin ng 30 days is equal to 2,400 pesos a month. So alam naman natin, papiso-piso lang yung income sa loading, pero yung 2,400 pesos a month, isang sakong bigas na din po yan. So check din po natin sa system. So i-click mo lang tong loading. Tapos meron tayong international, pwede sa Singapore, pwede sa UAE, Etisalat. Upcoming na po yung Do at saka Salik na prepaid loading natin. So far, kung Etisalat ang gusto natin, select mo lang yung Etisalat. Product, ito yung code ng Etisalat, tapos mobile number, tapos amount, then click nyo lang submit. Kung Philippine Network naman, click nyo lang yung regular load. Tapos dito makikita nyo Smart, Globe, or Sun. Kung online yan, pwede kang magbenta. Kung offline, ibig sabihin may maintenance sila mismo yung Globe or Smart or Sun. So since lahat puro online, pwede tayong mag-select example Smart. Lagay nyo lang yung mobile number dyan. Example lang to. Tapos yung amount, automatic, marireceive na po yan ng customer. Lagay mo lang yung password mo. Tapos ito, answeran nyo lang. 20 plus 0 is equal to 20. So mag-iba-iba po dito kasi CAPTCHA code po ito. Security question. So ganun lang yung loading natin. Kung gusto nyo makita yung kitaan ng loading, click natin yung reports. Punta ako sa loading, tapos yung current transaction ko kasi depende po yung income, depende nga po doon sa prepaid cards na binili ng customer. Example, sa Smart na 30, ang income ko dyan, tignan lang natin yung profit, meron tayong 0.88. So 0.88 tapos 30 pesos
yung natanggap ng customer. 0.88 yung income ko. Kumbaga sa pondo ko, 29.12 lang yung kinaltas. Kaso yung sa Pilipinas, tinutubuan pa nila yan yung 30 pesos na load. Sinisingil nila dyan 32 or 33. Tapos, mayroon na palang income dyan na 0.88. Dito naman sa Globe 300, nagbenta ako. So, ang profit ko is 13.4. Ito naman, Cherry Credit. Nagbenta ako, 190 yung na-receive ng customer. Pero meron akong profit na 20.86 kasi ang kinaltas doon sa pondo ko sa load wallet, 169.14 lang. Pero 190 yung na-receive ng customer. Okay, so ito po yung example na kitaan sa loading. So, balik tayo sa presentation. So, sa loading natin, lahat ng network sa Pilipinas, 3 network sa Singapore, at saka sa Etisalat. Ito po yung mga partners natin. Very soon, yung Do naman na loading at saka Salik na loading sa UAE. Okay, ito naman po yung example kung i-view natin yung UPS system sa mobile app ng Android smartphone. So, click lang natin yung Android. Ito po yung sa Play Store. Pag kinlik natin yung Play Store, para ma-download natin yung mobile app ng UPS, i-search lang po natin dito, Unified. So, lumabas na dito, Unified Products and Services. So, i-select ko na lang to. Tapos, ito po yung mobile app. So, click lang natin to para ma-install sa mobile phone. And since naka-install na siya dito sa akin, click ko na lang open. So, ito po yung itsura niya pagka open ng mobile app. So, close nyo lang ads. Tapos, mag-login ako para makita nyo yung loob. So, click ko lang login. So, ito po yung mobile app ng UPS sa Unified. So, currently, makikita nyo yung balance. Ito po yung bagong update ng mobile app. Naka-update lang po ng isang araw. So, click nyo lang yung menu. Dito na lalabas yung loading. Kung gusto nyo mag-load ng Philippines, example, regular. Select ka lang ng telco. Tapos amount, example, 30 pesos. Mobile number, 0919-234-567. Tapos yung password mo. Okay? So, dito naman yung bills payment. Click nyo lang. Example, utilities ang babayaran. Like Meralco. So, click nyo lang dito. Meralco. Then, input nyo lang yung number na nakasulat dun sa bills. So, yung amount na babayaran. So, kung gusto nyo naman mag-remittance send, so click nyo lang yung remittance send. So, normally na ginagamit is credit to bank. Lahat ng bank account sa Pilipinas, ito naman sa Cebuana. Okay? So, andito na din po yung payout, ticketing. So, mag-search ng flight. Pwede din dito. So, i-refresh lang. Tapos, fill up lang kayo dito. So, ito yung option. Okay? Tapos, yung insurance nga pala, hindi ko na-discuss doon sa this top up. So, click nyo lang yung insurance. Same lang naman yan. Select the Malayan Insurance. Click nyo lang yung policy. Pinakamagandang policy na ibenta is yung policy 1 kasi yan yung pinaka-highest amount ng benefits. 100,000. Accident death, pag namatay due to accident, may 100,000 makukuha yung beneficiary. Kung na-accident naman, tapos na-disable lang, mayroon ding 100,000. At saka burial assistance due to accident death, 10,000 additional. Plus yung premium niya is 75 lang babayaran mo dahil dealer ka, plus 25 na admin fee. So, total lang ng 100 pesos. So, pwede mo ibenta yun ng 200 pesos o kaya 300 pesos. Tutubo ka na ng 200 pesos kung 300 ang benta mo. So, for 1 year yan, 100,000 yung makukuha ng beneficiary. Tapos, pwede mo ibenta ng 300 pesos. So, ang puhunan mo lang is 100 kasama yung admin fee. So, income mo dito per policy is 200 pesos. Okay? Tapos fill up mo lang dito. Fill up nyo lang dito yung customer. Tapos madadownload na yung policy, yung PDF. Pwede nang i-print. Tapos pipirmahan ng insured person.
Okay, so ito po yung mobile app natin. Sa reports naman, halos ganun lang din. Kung gusto nyo general report, lalabas na dyan. Okay, yung mga loading transaction, gaya ng pinakita ko sa desktop app. So, current transaction ko. So, same lang din kung anong transaction ginawa nyo dito dahil isang system lang. Hindi pwedeng ilagin ng sabay, one at a time. So, gaya kanina, yung nakita nyo yung dito 300, tapos yung profit ko 13.4. Tapos yung nagbenta ako ng cherry credit na card, 190 pesos yung na-receive ng customer. Pero may profit ako doon na 20.86. Ang na-deduct sa load wallet ko is 169.4. So ito po, ganito po kaganda yung UPS business na ino-offer ng company. So why do we need to fall in line if we can make it online? Why do we need to pay more if we can save more? Example na lang sa bank remittance kanina. Dito sa UAE, nagpapadala po ako sa Ansari Exchange, 20 dirhams po yung charge. Tapos yun pala sa system natin is 60 pesos lang. Equivalent lang ng around 5 dirhams. So masyadong tipid talaga. Sa remittance pa lang. So magkano naman po yung presyo ng UPS sir? UPS business. So dito sa global package natin na ino-offer ng company, online home-based business siya. So kahit nasa bahay ka lang, basta may internet or kahit saan, basta may internet, naka-mobile or naka-desktop, pwede mong i-access yung system basta meron kang internet. So may kasama na siyang 100,000 pesos personal accident insurance within the Philippines. So dapat kung nasa UAE ka or nasa ibang bansa, pwede mong ipangalan yung insurance sa mga kamag-anak mo up to 4th degree. Hindi pwedeng sa kapitbahay na hindi naman kamag-anak. Basta kamag-anak dapat ipangalan, tapos pwedeng ikaw na lang yung beneficiary. Personal accident insurance, ibig sabihin, pag na-aksidente, pwedeng maibigay ito. Na-aksidente tapos na-disable, may makiklaim na 100,000 pesos. Which is, hindi naman natin gustong ma-aksidente, pero protection lang po kasi yung insurance. Lalo na sa mga tricycle driver, yung mga nagde-drive, yung jeepney driver, or sa kahit anong klase ng accident, di natin alam kasi. So protection to, bonus na lang po to, kasama na po yan sa global package na ino-offer. Tapos yung e-cash system, kasi yung system ng ang pondo ng UPS is tinatawag na e-cash, electronic cash. Diyan kasi ikakaltas lahat ng mga bills payment, ticketing, e-loading business, e-cash. So yung e-cash natin na remittance, ito po yung remittance business natin. Pwedeng papunta sa mga outlet, papunta sa lahat ng bank account sa Pilipinas, sa Smart Money, cardless padala, at saka Cebuana. Tapos yung package na yon may kasama pang marketing materials like poster, brochure, at saka flyers. So ang halaga po niyan dito sa UAE, nagsisimula lang po sa 1,500 dirhams. So sobrang mura po ng business natin. Meron ka na lahat ng services. Kasi kung tutuusin, yung ticketing pa lang na negosyo, millions po talaga ang kapital dito. Kasi kung gusto mo mag-ticketing outlet sa Cebu Pacific, magbabayad po kayo ng 300,000 pesos security bond pa lang po yun. Tapos pag gusto niyo naman mag-ticketing outlet ng PAL, 500,000 security bond din po ang babayaran ilalabas. So millions po talaga ang kapital sa ticketing, lalong-lalo na din po dito sa e-cash natin, yung sa remittance. Sa Cebuana, yung system pa lang ng Cebuana, mahal din po yun pagka nag-franchise kayo. Kasi dito sa system natin sa Cebuana, pag i-click natin yung remittance send Cebuana, pwede pong mag-send, makiklaim sa lahat ng Cebuana branches nationwide. Tapos pwede rin mag-claim kung ang taga Cebuana naman may nagpadala, pwede rin i-claim dito sa system. Dito naman tayo sa remittance payout. Tapos click lang yung Cebuana. Hingiin mo lang yung control number at saka yung sender name, middle name or last name, tapos beneficiary kung anong nilagay nila. So ganun lang, pwedeng mag-receive ng pera, tapos pwede rin mag-send. So ganun kaganda yung system natin. Dito pa lang sa Cebuana, sobrang mahal po ng system na yan. Tapos sa UPS, included na siya. 1,500 dirhams lang yung buong system na to.
Ang system na to, wala pa pong fund, yung e-cash na tinatawag, wala pa siyang pondo. Kumbaga pupunduhan mo pa yan para doon ikaltas yung mga transaction yun dito, like ticketing. Tapos ipaalala ko po, yung Cebuana natin is domestic remittance po ito. Yung charges po nito is depende po sa amount na ipapadala. Normal po yan doon sa domestic remittance sa atin. May range po siya. Magbabago po yung cost depende po sa amount na pinapadala. Okay, so 1.5 ang capital in dirhams. Kung nasa ibang bansa kayo na wala pang UPS office, 15,000 pesos lang po yung kailangan yung ibayad sa system. Pero kung nandito po kayo sa UAE, dito po kasi iba din po kasi yung cost ng office kasi dirhams din po binabayaran sa mga renta, sa mga training na pinoprovide. So kaya 1,500 dirhams po ang costing. At saka may company policy po na kung nandito ka sa UAE at dito mo gagawing market is dito ka din po talaga bibili. So 1,500 dirhams po kasi dito sila po ang office po dito ang nagpo-provide ng mga marketing materials natin. Okay? Tapos kung nasa Saudi ka naman, ayos lang po yung 15,000 pesos. Papadala lang po natin doon sa office tapos i-generate na yung dealership account ninyo. Saudi yun or kahit sa ibang bansa na wala pang UPS office. So ngayon, yung 1.5 na yun or 15,000 or 14,998 pesos, system pa lang po yun. Ang tanong dito, paano daw punduhan yun, yung e-cash para doon ikaltas yung mga transaction. So pwedeng punta lang sa outlet, sa lahat ng branches ng UPS, mag e-cash to e-cash lang. Okay, may kakilala kayong dealer ng UPS, kung meron siyang pondo, pwedeng pasahan yan. So real time po ang e-cash to e-cash, marireceive po agad yung fund. Tapos may charge lang ng 25 pesos, so pwede pa kayong tubuan kasi may charge, i-charge yung dealer nito ng 25 pesos, so pwede ka nilang singilin ng 50 pesos kasi nagbayad din naman siya nung nagpundo siya. Dito naman sa online banking, libre po ito, wala pong bayad, pero within 24 hours after ma-verify, ma-receive nyo na po yung e-cash ninyo doon sa UPS system. Pwedeng fund transfer online o kaya offline na bank deposit yung over the counter. Picturean nyo lang yung resibo, tapos kukontakin yung customer service, ipadala yung deposit slip. Tapos pag na-verify na nag-deposit talaga kayo, mapupunta na po yan dito sa e-cash account. Ito po yung e-cash account, yung pinakapundo. Dadagdagan na po yan pagka nagpadala ng pera. Pwede rin international partner, Transfast, iRemit at saka MoneyGram. So far dito sa UAE, ang ginagamit ko po ay Transfast. Padala lang ako sa Transfast tapos makiklaim ko na sa system. Yung Transfast naman, madaming Transfast dito sa UAE, pero yung normally na ginagawa ko, pumupunta ako sa Al-Ansari Exchange, kaya sa Joya Lucas, sa ibang exchange na mayroong Transfast, sabihin nyo lang padala kayo ng Transfast, tapos mayroong mga control number yun na ipapadala. Login lang kayo dito sa system, remittance payout, click nyo lang yung Transfast, tapos yung reference number, tapos magdi-display na yun, makiklaim nyo na yung, pag na-claim nyo na yung amount, mapupunta na yun dito sa e-cash. Dadagdagan na. Okay? So, yun po yung mga paraan, paano mag-reload sa system, paano malagyan ng pondo yung system natin. Yung system natin, yung 1.5 na yun is, lifetime na po yun, walang renewal charge, walang maintaining balance na kailangan. Lifetime na po, pwedeng ipamana. Saka one time na, kahit mayroong mga additional na mga partners, wala na po kayo dadagdagan. Okay? So next na tanong, gusto nyo bang kumita ng mas malaki at saka magkaroon ng libreng pondo or libreng e-cash? So kung gusto nyo po, makinig lang po kayo ulit at saka wag po kayong kukurap. Kasi lalaki po talaga yung income dito at magkakaroon kayo ng libreng e-cash. Okay? So, unang bonus, unang paraan para magkaroon ng libreng e-cash is meron tayong tinatawag na direct referral bonus kasi hindi natin maiiwasan habang ginagawa natin yung business, may mga customer tayo, may mga kaibigan, magtatanong yun kung paano
magkaroon ng ganitong business. So pag i-refer nyo dito sa company at mag-join din sila, example ikaw to, tapos nag-join, meron ka lang left group at saka right group, nag-join si dealer A, magkakaroon po kayo ng 1,000 pesos. Unlimited po yan. Bawat may taong nag-join dahil sa'yo, meron kayong 1,000 pesos. So example, si dealer C nag-join dahil din sa'yo, automatic may 1,000 pesos ka po dyan. Okay? So, yan po yung direct referral bonus. Unlimited as many as you can. Kung 100 katao ang nag-join dahil sa'yo, ibig sabihin meron kang 100,000 pesos. Yun nga lang, yung mga susunod na bonuses na sinasabi ko is meron po tayong 10% VAT. Kasi legal po tayo, automatic po kakaltasan niya ng 10%. Pupunta po sa gobyerno yun. So, kung 100,000, magiging 90,000 pesos na lang yan. Pangalawang bonus na ibibigay ng company is earn 60, tinatawag na indirect referral bonus. Earn 60 pesos from your second generation down to your 10th generation. So example, ikaw to, si dealer A kanina, binigyan ka na ng 1,000, binigyan ka din ng 1,000 sa kay dealer B. Kung si dealer A na ang nag-invite, in-invite niya si dealer C, meron ka pong 60 pesos dyan. Kumbaga, invite of your invite. So, siya naman ang bibigyan ng 1,000, pero ikaw, meron ka pa rin 60 pesos hanggang 10th generation. So, bawat invite ng mga na-invite mo at na-invite nila hanggang 10th generation, meron kang 60 pesos. So, ito po yung example na computation sa 10th generation. Kung example, dalawa lang ang nag-join, tapos tigda-dalawa na lang sila next month. So, yung 10th level niyan is equivalent to 122,000 pesos. Pero tandaan mo, each level is unlimited. Hanggang 10th level, pero each level is unlimited potential. Ito, example lang to is dalawa. Power of 2, tapos naging 4. Paano kung left lang ang gumalaw? So, walang problema, ibibigay agad. Basta nag-invite yung in-invite mo, 60 pesos yun. Kung hindi gumalaw yung right, left lang gumalaw, walang problema. Makukuha mo pa rin yung left na 122,760. Okay? So, pangatlong bonus, ito na po talaga yung pinakamagandang bonus sa lahat ng, normally, sa lahat ng mga MLM company. Kasi dito talaga maraming yung mayaman. Tinatawag itong match sales bonus. So, ito yung pangatlong bonus, aside dun sa mga na-discuss natin kanina. Ikaw yan, left lang at saka right kasi binary system tayo. Si dealer A at saka si dealer B, binigyan ka na kanina ng 1,000, binigyan ka din ng 1,000 dito. Pero yung pangatlong bonus na i-discuss ko, match sales bonus, ibig sabihin isa sa left, isa sa right equals isang pares yon. So bawat pares meron kang additional 1,500 pesos. Kung may pumasok isa sa left ulit, isa sa right, automatic 1,500 pesos. Isa ulit sa left, isa ulit sa right, additional 1,500. So kung 10 dito, 10,000 times 1,500. So kung 10 dito, 5 lang dito, 5 pairs lang yun. Waiting lang, hindi naman mag-expire. Pag may pumasok dito, kung 10, 5, pag may pumasok na pang-anim, automatic additional 1,500. Pero yung breakdown ng 1,500 is 1,200 pesos lang yung mapupunta doon sa pondo mo, sa eCash, libreng eCash. Kasi lahat ng bonuses natin pwedeng maklaim doon sa eCash or cheque. So kung 1,200 lang yung eCash doon, yung 300 doon is 300 doon is gift certificate. Total lang ng 1,500. Yung gift certificate hindi pwedeng ibili sa ibang mall. Kaya kasi mayroong gagawin ang company na upcoming na online store, mga t-shirt, mga sabon, pwedeng gamitin yung gift certificate para doon ibayad sa mga online items na naka-display. So sa ngayon, 1,200 lang ang marireceive mo na bonus dito. So total pa rin siya ng 1,500. So since 1,500, 60 pairs a day, so earn up to 60 pairs a day times 1,500 is equal to 90,000 pesos a day. Or 2.7 million per month. So congratulations, sobrang laki po niyan. Kasi instead na yung kumpanya magbabayad ng mga advertising sa newspaper or sa dyaryo, mga artista,
tayo po ang babayaran pag tinulungan natin yung company na i-promote yung business. Okay? So, example na lang, kakasimula lang natin is low income projection. Ang nangyari, wala tayong experience. Okay? Ginawa natin part-time o kaya full-time, pero dalawa lang ang nag-join, tapos nag-duplicate. Every month, tigda dalawa lang. Ikaw to, nag-join, dalawa lang yung sayo. Okay, tignan natin ano yung mangyayari. Left group at saka right group. Okay? So, si dealer A nung nag-join may 1,000 ka, si dealer B nung nag-join may 1,000 ka din. So, plus, isang pares yan, isa sa left, isa sa right, additional 1,500. So, in the first month, meron kang income na 3,500 pesos. So, tapos tumigil ka na. Ang nangyari lang, yung isa na nag-join dito sa left, isa na nag-join sa right, nag-invite lang din ng dalawa. Okay, tig-dalawa sila. So, sa'yo, madidetect ng system yun, dalawang pares. So, 2 times 1,500, meron kang additional income, 3,000 pesos for the second month. So, ganun ulit. In the third month, yung dalawa, nag-invite din ng tigda-dalawa. So, sa'yo, madidetect ng system, 4 na pares times 1,500 equals 6,000. So, patuloy lang yung power of 2. 8 na pares equals 12,000. Okay, so tignan natin ang income in 1 year. So, dito pa lang sa pang 10th month, meron ka ng 768,000. So, sa negosyo kasi, magsimula siya maliit muna hanggang palaki siya ng palaki. So, 11th month, 1.5 million. 12th month, 3.1 million. So, pag itotal natin to mula 1st month, 2nd month, 3rd month hanggang 12th month, itotal natin yung income na yan per month is equal to earn up to 6 million pesos in 1 year. So, ngayon pa lang, sinasabihan din kita, congratulations. Kasi ito talaga ang pinaka-goal natin. Ito talaga ang pinaka-goal ko na tinuturo ko din po sa buong team. Okay? So, pangatlong bonus pa lang yan. Meron pa tayong pang-apat. Yung tinatawag na uni-level bonus. Ito na yung time na yung sa mga downline mo, pag madami ka ng downline, mag-earn ka ng 1 pesos every bayad ng bills, either personal or sa customer nila, bawat remittance nila or bawat bayad ng bills from first generation hanggang 10th generation, you will earn 1 peso. 10 peso naman every domestic online booking transaction. Tapos, 25 pesos naman for international online booking transaction from your first generation down to the 10th generation. So, ito yung visual niyan. Yan, ikaw yan. Madami ka ng mga grupo sa baba. Example dito, itong tao na to, nag-remittance is smart money. So, yung pondo mo, 0. Automatic, pagising mo, bawat transaction niya ng smart money, magiging peso na din yun. May peso ka na nadagdag. Siya, kumita naman siya doon sa service charge. Nag-book ng ticket ito, itong babae na to, one way, so meron kang 10 pesos. So, naging 11 na yung e-cash account mo, yung pondo mo sa system. May nag-book naman dito ng international ticket, 25 yun pag one way. Pagbalikan, 50 pesos na yun. Dito naman, nag-MoneyGram, remittance po yan. So, meron ulit ka, piso. So, meron ka ulit na piso doon, nadagdag. Ito naman, nagbayad ng bills. O, piso din ulit yan. So, naging 38 na yung e-cash mo. Meralco, may nagbayad ng Meralco dito sa organization mo. Diba? Ang ganda, 39 pesos na. Philippine Airlines. Okay, international ticket, 25, one way. Dito, nagbayad ng Maynilad. Meron ka ulit, 64 pesos. Okay. So, uni-level bonus income projection. Ito na po yung feasibility study. Example na lang. In the first year mo sa business, 10 lang talaga ang nag-join. So, ang bonus mo lang dyan, nagbabayad ng bills. Normal na bills na binabayaran is ilaw, tubig, telepono, yung mga landline, yung mga nakaplan, sky cable, internet. Example na lang, 3 bills. So, 1 peso times 10
times 3 equals 3 pesos times 10 equals 30 pesos per month. Okay? Pero in the second year, yung 10 na yun, tigsa 10 lang din yung napajoin nila. Kahit maganda naman yung business. So, 3 bills times 1 equals 3 plus 100. So, 300 pesos a month ka na. Ganon din. Times 10 lang din. So, in the third year, meron ka ng 3,000 pesos a month. In the fourth year, times 10 lang din to, meron ka ng 30,000 pesos a month. Sa papiso-piso lang to hindi pa kasama ang ticket dito. Example lang to. Worst comes to worst. In the fifth year, nag-times 10 lang din yung dealer mo, tig-10 lang din yung na-invite nila na nag-join for the first year, for that year. So, 300,000 pesos a month ka na. So, in the sixth year, meron ka ng 3 million pesos a month. Hindi namin sinasabing yayaman ka kaagad kasi first year, 30 pesos ka lang. Pero ng tao kasi hindi mo na mapipigilan yan mag-join. Gaya dito sa UAE, dito sa Dubai. Kaka-open lang ng office. So, magsisimula talaga tayo dito. Okay? So, 3 million pesos a month. Sobrang ganda po ng compensation plan na hinanda ng company. So, ito po yung challenge ni Sir Albert Gumisad. Isa sa apply natin doon sa Pilipinas. Siya po dito. Doon po siyang isang kamay lang at saka isang paa. Pero nagawa po niya yung business. Doing the business for 2 years, ito yung first car niya noong November 2015. Ito naman yung second car niya na na-release noong February 2016. Ito na yung pang 2 years niya. So, hindi lang picture yan, may video din yan. Makikita natin talaga na dinadrivean niya. Okay, so ang ganda ng challenge niya. Ang challenge niya, kung nagawa daw niya, how much more tayo? So, ito din po yung ilan sa mga nakakuha ng mga travel incentives to Hong Kong Disneyland. Mayroon ding mga domestic lang na travel incentives gaya na sa Palawan. Okay? So, ito yung mga ilan na nakakuha din ng mga car incentives. Itong mga top earner. Fast forward na lang natin. So, your decision now will determine your future. Sabi nga ni Uncle Warren, never depend on a single income. Make investment to create a second source. Tapos yung 4 pillars of success, kahit anong successful story naman sa buhay natin, dito talaga nag-start. Mag-decide tayo, kailan tayo mag-join sa UPS, tapos mag-take tayo ng action. Tapos depende sa action natin, i-analyze natin yung resulta nun. Kung kailangan i-adjust, punta tayo sa step 4 para i-adjust. Tapos balik ulit. Action. Decide tayo ulit kung anong kailangan i-adjust. Take ng action, analyze, adjust. So yan yung 4 pillars of success. So next step, it's easy to earn your fortune in UPS using our marketing secret. Number 1, effective Facebook online marketing. Tuturuan namin kayo anong gagawin para mga OFW na mismo ang mag-inquire about your business at i-add mo na lang sila din dito sa secret FB group natin. Pangalawa, how to generate a list of people para ma-share mo din ang UPS business mo sa kanila. Tuturuan namin kayo paano kusang sasali ang mga prospect mo sa listahan mo with their name and email at ma-update mo sila sa mga schedules ng presentation or ma-add at ma-invite mo sila dito sa FB group natin. This is very useful for follow-up. So, pag member na po kayo, ituturo po namin sa inyo para hindi po kayo mahirapan. And other resources that will help us succeed. Kasi kung tutuusin, sobrang dali lang po ng system. Mag-invite lang kayo, add lang dito, tapos pag nagustuhan nila yung business, yun na yun, hindi na po kayo magpapapagod. Kahit hindi sila makapunta ng office, pakita nyo lang po itong presentation na to. So thank you, start your own business now. Maraming salamat. This is Joel Noval ulit, and good morning.